What's up mga momshies and everyone? Quick update lang po tayo. Yung earlier na pagsabog na narinig nyo sa video ko, just that I posted today, yung pagsabog na yun is actually near to our village. It is one village after ng village namin. And as for Piras, as for the information na nakuha niya sa group niya, it is a warning from Bansang Ay na if there's any suspicious people or person, please don't allow them to stay in your places. And yung tumama na yun, yung pagsabog na yun, is walang casualties, walang bahay or walang anything. So we are good. Thanks God. And ito yung blast na narinig nyo kanina sa video ko kaninang umaga. And yes, it is in the mountain. So wala talagang natamaan, walang casualties. And thank God, really. And now, we're still waiting for the news kung talaga bang napuruhan nila yung leader ng H. And we're still hanging on. I will keep you posted. I promise that every detail that I will know, I will post and update you. So please expect that there are some delays kasi ayokong magbigay ng news na basta-basta lang. There are some news that will be posted on our local news, definitely, and I'll make sure na legit yung information na makukuha ko pa rin, just to give you information kung anong nangyayari na ba dito at kung anong magiging lagay ng mga kababayan natin dito. And thank God, so far wala pa rin akong nababalitaan na merong nasaktan na kababayan natin. But please keep on praying for our fellow Filipinos na nasa bandang lugar na yon kung saan pinupuntirya ng Bansang Ay. And hopefully everything will be settled just for a bit, kasi hindi titigil si Bansang Ay kung hindi talaga i-declare ni H kung ano nang nangyari dun sa leader nila. They will not wait for 2 or 3 days to confirm it. They will definitely still continue. And we are just keep on hoping and praying na pag upon confirmation is maglaylo si Bansang Ay. And yes, I understand most of our kababayans here sa mga comments, I understand that nag-worry kayo sa family ko, sa mga kababayan natin dito. But I have said on my previous video, ganun na rin, hindi na rin ganun kadali or mabigat na rin para sa iba nating kababayan na basta na lang iwan kung ano yung nagbibigay sa'yo ng kasiyahan, di ba? Tuloy lang natin yung pagdarasal. There's no other protection that we can have right now but the prayers and protection from God. I will keep you posted. I will keep you updated. And again, humihingi ako ng dasal para sa mga kababayan natin na nasa South and na nasa Beirut. So right now, hindi naman sa basta-basta na lang din nagre-release ng pasasabugin si Bansang Ay. So it's just a warning yung pagsabog kanina. I'm so sorry kung hindi ako
kung hindi ko mapopost yung mga pagsabog na yun, kasi gusto kong protektahan itong channel ko. Kasi pagka nakita ni YouTube na meron akong i-post tungkol doon, baka i-take down nila to and hindi ko ma-relay sa inyo yung mga balita or yung mga updates na pwede kong i-share sa inyo. So please pray. Kung meron akong mga cuts and all, kasi gusto kong maging maayos yung pagbabalita sa inyo. Hindi man ako reporter, kasi lahat ng mga sinasabi ko right now impromptu. Kung ano yung sinesend sa akin ni Firas na message, kung ano yung information na nakukuha ko sa kanya, yun yung nire-relay ko sa inyo just to make sure na magkaroon tayo ng update. Okay? So, please bear with me. Please give your prayers for all the people here in Lebanon, for Gaza, and for all the people who are experiencing the places in war, kasi hindi madali yun. Ngayon, pumasok si Firas kasi as early as nung kaninang umaga, hindi pa siya nakakainom ng kape, tumatawag na yung staff niya kasi hindi nakapag-deliver ng bread sa store nila, which is yung main item nila. Bakit? Preferably, meron ng mga roads from Beirut na binlock. So, merong mga transportation na talagang hindi makakapag-send ng mga foods. So far, kumuha siya ng ibang items na galing dito sa town, dito sa village namin, just to isettle yung kulang dun sa store. Kasi yung store nila, para siyang fast food chain na mababa ang presyo, na easy to make and easy to feed for the people. So, kahapon, late na siya umuwi. Kasi yung company nila, yung sister company nila, which is marami silang tinapay na pinamigay. Kasama siya dun sa mga namigay ng tinapay sa street. Sa street, namigay sila. Kinuha niya yung mga 100, more than 100, sabi niyo more than 100 yung pinamigay nila. Pinamigay niya kahapon, more than 100 bags of breads para lang ipamigay dun sa mga tao sa pamilya, sa mga tao na nasa street na walang matuluyan. And dito rin sa bandang school, sa school sa school ni Nora, napapasukan niya sana this coming school year, puno na rin kasi yun. So nag-drop by muna daw siya dyan just to make sure na mabigyan lahat ng supply, kasi hindi lahat sila nakakalabas. So may ibang mga taga South rin na takot lumabas. So, baka nga naman, since taga-South sila, mapagbintangan sila, or we don't know what is going on. But hopefully, yung warning na yun is just a warning. Yung bomb na yun na narinig nyo sa video ko earlier is just a warning. And, as far as I know, sabi ni Firas din, dito around sa area namin, wala silang pinapapasok pa. If ever na meron man, is dun yun sa school, which is 10 to 15 minutes away dito sa bahay namin. And hopefully, wala naman. And I'm keep on praying na wala talaga. I'll keep you posted, guys. God bless you all.